Bungis-ngis at masigla kung tingnan ang 6 na buwang gulang na sanggol na si Miguel. Pero mapapansin na malaki ang kanyang ulo, habang maliit naman ang mga paa, kamay at dibdib. Ang tawag sa kondisyon na ito, thanatophoric dysplasia. Kaakibat din ito ang underdeveloped na baga ng sanggol. Nasa 3.5 kilos lang din ang kanyang timbang o kasing bigat ng mga bagong silang na baby. Nung habang buntis po ako talagang grabe po yung struggle namin mag-asawa. Kasi nga, siyempre, hindi mo pwede namang pasyanin si God kung anong nangyari. Pero pinagpasa Diyos na lang din po namin lahat. Decide na po kami na pabinyagan siya dun sa NICU after 3 days po. Tapos nagtuloy-tuloy na po yung magandang progress niya. Ayon sa isang doktor, hindi tumatagal ang buhay ng mga sanggol na may ganitong kondisyon. Kadalasan, nasa matres pa lang ng ina, namamatay na ang ipinagbubuntis. O di kaya ilang araw lang pagkasilang. Actually, we could even say na parang it's next to a miracle. Nag-survive siya ng ganito na katagal. Wala tayong record talagang tumanda or lumaki. Kasi parang assumed ng science na mga eksperto, hindi siya tatagal kasi nga dahil nga sa lungs niya ay hindi maka-expand. Sa kasamaang palad, walang gamot sa kondisyong ito. At habang buhay, ay kinakailangan ng oxygen support ng sanggol. Si Baby Miguel, halos 2 buwan din na nanatili sa neonatal intensive care unit. Kaya ang bill nila sa ospital, lumobo ng 800,000 piso. Kasi hindi po madali yung nangyari. Hindi rin po namin na-expect na ganun yung magiging pagdadaanan namin mentally, physically, financially po. Kasi po kahit may mga trabaho din po kami, hindi naman ganun yung sapat para matugunan po yung expenses namin araw-araw. Ngayon, nagpo-post sa social media si Lizelle upang makapagbigay ng awareness sa ganitong kondisyon. At para na rin makahingi ng tulong para sa anak. Sa mga tutulong pa po kay Miguel, po ay malaking tulong sa amin. Lalo na po kay Miguel sa mga daily expense niya. Si Lord na po talaga ang bahala sa lahat ng mga taong tumutulong sa amin. Ako po si Mobile Journal Yera Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.